today, gagawa tayo ng leche thin with 10 eggs, isang evap, dalawang condensed milk. So, kaya siya leche thin kasi pinagsamang leche flan na nilagyan ng gelatin. Ayan. So, ibibit lang natin yung 10 itlog. So, medyo mahirap siyang ibit kasi 10 yung bilang ng itlog natin para mas creamy. And then, 10 kalamansi, pampaalis ng lansa. So, ayan, ilagay natin dyan. And then, yung iba, gumagamit ng lemon. So, kung ano yung nasa ref nyo or sa bahay, eh, okay lang naman kung lemon, dalayap, or kalamansi. Tapos, ilagay na natin yung mga ibang sangkap, yung evap. Ayan. So, dyan sa video na yan, ay pinabuksan ko maigi kasi ang liit ng pagkakabutas ko doon sa evap. So, yan, lagay na rin natin yung condensed milk. 2 condensed milk. So, kahit na anong brand na prefer nyo, eh, okay lang naman. So, kung nagtitipid tayo, pwede naman tayong gumamit ng mga ibang brand na mas mura. Pero, masarap pa rin naman kahit na anong brand yan. Nasa pagluluto na yan at saka sa passion mo kung paano mo lutuin yung leche thin. So, ayan. Haluin lang ng maigi. So, dyan sa part na yun, nag-struggle ako na bit ng itlog kasi medyo manipis yung ating wire whisk. So, nilagay ko na yung evap milk. So, haluin lang maigi para maging smooth yung ating mixture. Ayan. Halo lang ng halo hanggang sa bahilo. Ayan. So, haluin kung saan kayo mas kung ano yung prefer nyong klaseng paghalo. So, nilagyan ko na rin yan ng pinch of salt, pampabalanse ng ating leche thin. So, on a separate bowl, sasalain natin yung binati nating itlog na may gatas para mawala yung mga buo-buo na hindi na bit maigi. So, sinala ko uli siya. So, as you can see, meron pang hindi ko nahalo dun sa unang bowl na condensed milk. So, haluin ko na lang siya ulit maigi para hindi naman sayang yung condensed milk sa mahal ng mga bilihin ngayon. So, ayan. Pag napansin nyo, para siyang naging smooth. So, para mas maganda ang kalalabasan niya pag naluto na siya. Ayan. So, halo lang ng halo. So, dyan, nag-prepare ako ng caramelized sugar para yun yung ilagay natin sa ating mga llanera. And then, nag-prepare na rin ako ng 2.5 liters ng tubig at saka 2 Mr. Gulaman na mango flavor. So, kahit na anong flavor ang gamitin nyo, okay lang naman. Yung iba, yung clear gulaman ang ginagamit. Tapos, nilalagay na lang ng food coloring. So, ayan. Nilagay natin na dyan yung caramelize natin. So, as you can see, marami akong llanera. And then, yung mga extra pa na paglalagyan. So, depende kung saan nyo siya ilalagay. Depende kung gaano kadami yung magiging outcome niya. So, ayan. Nung nahalo ko na maigi yung gulaman mixture. So, binuksan ko na yung apoy. So, hahalo-haluin na natin para hindi siya magbuo-buo. So, diyan po ay gumamit na ako ng ibang klaseng panghalo, yung sandok na may mga butas-butas para if in case na may magbuo-buo, eh, pwede ko siyang masala tsaka mas malaki yung masasakop ng sandok. Ayokong gamitin yung wire whisk kasi para hindi rin masira yung ating karote pan at hindi magasgas nung
wire whisk natin. So, haluin lang natin yan hanggang sa malapit na siyang kumulo. As you can see, medyo umuusok na siya. So, ibig sabihin, malapit na siyang mag-boil. So, dyan sa part na yan, pinatay ko yung apoy bago ko ilagay yung mixture ng itlog natin kasi para maiwasan natin na maging egg soup or magbuo-buo yung itlog natin. So, yan. So, habang nilalagay natin yan, paunti-unti, isihinahalo natin. So, just be sure lang na nakapatay yung apoy muna. Hanggang sa mailagay na natin yan. So, pag nailagay na natin lahat yung mixture, habang patuloy nating hinahalo is, pwede na nating buksan yung apoy. Saka na natin siya buksan. And then, pag switch na natin yung apoy, dyan sa part na yan, is continuous pa rin yung stirring natin para hindi siya magbuo-buo. As you can see, very smooth pa rin yung mixture natin. So, aantayin lang din natin yan ulit na kumulo. Halos kumulo. Tapos naglagay ako ng 4 tablespoon ng harina or cornstarch doon sa mixture na yon para medyo lumapot ng konti. So, ayan, nilalagay na natin siya ngayon sa ating mga llanera. So, dahan-dahan lang ng paglagay kasi medyo mainit-init pa siya. So, after that, antay lang nating lumamig yan bago natin siya ilagay sa ref. Hanggang sa lumamig na siya in 4 hours. Ayan na po yung outcome niya. Ayan. Taran! O, diba? Pag tinignan niyo yung texture nung leche natin ay sobrang smooth. Oh, see? Tapos yung caramelize natin ay saktong-sakto lang. Hindi siya mapusyaw, hindi rin siya sunog. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. So, happy eating! Hey, thanks for watching our videos and please make sure to subscribe our YouTube channel and hit the notification bell to be notified if we're posting some brand new videos, updates, and whatnot.